Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng inaasahan ng number 1 pick sa parating na NBA draft. AJ Dybantsa ay tila ba humahakot lamang ng haters sa ngayon dahil sa kanyang napakaangas sa mga sagot sa interview. Una na itong nag-trending nang sabihin niya na sa kanya ang jersey number 3 kapag pinili siya ng Washington Wizards, kaya naman kung kukunin nga daw siya ng team na ito ay kailangan nang maghanap ng multi-time All-Star Trae Young ng panibagong jersey number. Ganito na nga siya magsalita kahit na hindi pa siya nakakapaglaro ng kahit isang minuto man lang sa NBA. At ngayon naman ay muli siyang nag-trending nang sabihin niyang hindi siya nag-workout sa kahit na anong team. Bumisita lang nga daw siya sa mga syudad, sa mga facilities, at nakipag-dinner sa mga team officials. Subalit hindi na nga daw niya kinailangan pa na mag-workout sa dahilan na alam na nga daw ng mga team ang kaya niyang gawin sa loob ng court. Well, tama naman siya na alam na ng mga team ang kanyang potensyal. Subalit ibang usapan nga ang kolehiyo sa NBA. Madami ng top prospects ang nadaan sa hype at hindi din tumatagal sa liga. Iba nga ang mga workout sa NBA at sa kolehiyo. At di hamak nga na mas matindi ang physicality ng professional kaysa kolehiyo mga kaibigan. Kaya naman sa ngayon ay negatibo talaga ang ugali ang nakikita ng mga fans sa future top pick. Hindi nga maganda yung ganito na hindi pa siya naglalaro, subalit nagkakaroon na siya ng mga reputasyon sa mata ng mga front office members at ng mga fans. Ngayon nga na hindi pa naglalaro sa NBA ay may mga demand na ito at hindi sumusunod sa request ng mga team na workouts. Paano pa kaya kapag naging superstar o star na ito? Tila ba magiging very high maintenance star na ito na posibleng hindi makinig sa mga coaches at front office members? Si AJ Dybantsa ay isang athletic 6'8" or 6'9" wing player na may kakayahan na magdala ng bola at gumawa ng madaming magkakasunod na puntos. Sa palagay nyo ba ay magta-translate ang kanyang laro sa liga? Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang OKC Thunder naman ay trinade na ang kanilang shooter Aaron Wiggins patungo sa Atlanta Hawks kapalit ang dalawang second round pick sa taong 2030 at 2032. Si Wiggins nga isang number 55 pick lamang noong 2021 NBA draft na nai-develop ng OKC bilang isang solid championship level role player. Subalit ang galaw na ito ay ginawa ng OKC hindi dahil sa gusto talaga nilang i-trade si Wiggins o kaya naman magkaroon pa ng madaming draft picks. Sadyang gusto lang nga nila may baba ang kanilang babayaran sa luxury tax. Bago nga nila i-trade si Wiggins ay mayroon silang $213 million na babayaran sa tax. Subalit dahil sa trade na ito ay naibaba nila ito sa $152 million. Mataas pa rin nga ito kaya naman hindi inaasahan na ito lamang ang gagawing galaw ng OKC ngayong off-season. Kumbaga una pa lang nga ito mga kaibigan at posibleng maalis din sa team na ito ang tulad nila Lu Dort dahil napakataas pa rin nga ng kanilang tax. Dahil lahat na nga under a legit kontra ang kanilang stars SGA, Chet Holmgren at Jalen Williams. Hindi na nga sila tulad noon na under a rookie contract pa lamang kaya naman talaga tumataas ang kanilang tax. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?